Sobrang nakakatuwa kasi legit naman po talaga yung loan app na to. At wala nang paligoy-ligoy pa yung pangalan ng loan app ay si Credivo na pwedeng sa Google Play Store and sa iOS. At ang laking na-approve na credit limit sa akin eh. Akala ko magsisimula ako sa 3,000, 3,500 pero hindi guys, ang laki pong credit limit. Approve in, hindi ko inakala, ang bilis. Agad kong sinubukan yung cash loan niya guys. Nakaka-amaze dahil buo po siyang matatanggap. Payable din kaagad in installments so hindi po siya 7 days. Pag-usapan natin si Credivo. Pakita ko sa inyo kung anong meron dito pagkatapos paano mag-apply at yung mga natatakot na baka ma-reject. Then, stick around. Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. Before anything else, my name is Ate Red, the original Utang Queen. At dito, nagre-review po tayo ng iba't ibang mga online loan platforms. At mas maganda po na pag-usapan yung legit. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience, guys. Matagal ko na itong tinatry. Simula pa lang ng 2025. Kaso palagi akong reject, guys. Nakatatlong attempt ako at finally na-approve ako. And i-share ko sa inyo kung paano later on. Kung bago pa kayo dito, guys, please subscribe to my channel and hit that bell notification button para hindi kayo mahuli every time meron tayong bagong uploads, especially kung yung topic natin ay legit na loan platform. Yung video na to guys, we'll just go with, you know, yung first impression because we're still in the getting to know you stage dahil kaka-approve ko lang guys. So may bago naman tayong legit guys na mauutangan. So yun guys si Credivo. At nagulat ako guys kasi diba, pang third time ko to, akala ko marireject ako. Nagsabit po kasi ako ng application mga around 7-ish something. And sabi niya, mamaya pa daw magsa-start ng evaluation. So, okay, fine. Mamaya ako nababalikan to. Pero nagulat ako guys kasi hindi pa nga umabot ang 5 minutes. Approve na. Meron akong credit limit. So, I was first expecting na. So, binuksan ko yung app. Okay. Nag-login ako. Hala! 20,000 pesos guys! Kaagad na siyang may installment na yun, di ba? Hindi siya 7 days at marami siyang terms na pwede mong pagpilian. Pero yung pala, yung 20,000 na yun ay pang scan QR. Kasi kung magka-cash loan ka, yung pwede mo i-cash loan sa amount na yan, na credit limit mo, is yung half niyan. So, yung access ko, 10,000 pesos na cash loan. Pero siguro, depende rin yan sa credit history kasi like I said, ito po yung observe ko sa account ko, nakaka-approve lang. Ayan, may pay QR, cash loan, water, mobile top-up, tsaka electricity. So, click na kaagad yung cash loan. Diba? Meron po siyang 10,000 and yung minimum amount is 1,500. So, pwede kang magpili ng mga nandyan na mga denominations or pwede mo rin i-move yung slider. So, medyo nagkamali ako na dun ako sa pinakamababang amount and you'll find out why in a bit. Amount na pinili ko, 1,500. Every month, yung babayaran mo is 572.09. Kung magsi 3 months ka, pwede ka rin mag 6 months. So, yung magiging monthly mo is 309.59. And then sa baba, pipili ka ng destination bank mo. Pwedeng GCash, pwede ring bank account. So, in terms of being legit, huwag kayo mag-alala kasi chinek ko na legit naman to si Credivo kaya nga binabalik-balikan ko, no? Kung dun naman sa 10,000, ganun yung pagpipilian, 3 months and 6 months din. Mas mataas yung installment mo kung 3 months, pero mas madali namang matapos yung term, so makakatapid ko sa interest. Medyo siya mabigat and you don't mind paying more for the interest. You can also go with 6 months at 2,063.95. 1,500 man or 10,000 man, buo po siyang matatanggap. Pinad ko po yung GCash ko and please be careful with the numbers na nilalagay nyo. Check many times. Huwag kayong atat kasi ang hirap po mag-dispute pag nagkamali. Papareview pa niya. So makikita mo dito, ito po yung magiging due date mo, 3 months siya. Hindi po siya basta-basta na lang nagpapadala ng amount sa mga GCash or bank mo kasi kailangan mo talagang pagdaanan to mga best. Pwede ka pang mag-back kung sakaling gusto mong palitan yung amount. But 1,500 meron siyang admin fee pero hindi niya po yan ikakaltas. And yung interest, pinakita niya na is only 141.28 sa 1,500 yan ha. So yung total mong mababayaran after 3 months is 1,716.28. Carry, di ba? Yung installment per month is 572.09. Ang matatanggap, buong-buo, walang kaltas, 1,500. Yung 2.99 na pinipercent niya, that's just nominal. Yung effective interest po is iba eh. Para maka super sigurado siya na talagang naglo-loan ka, maglalagay ka po ng PIN. Yung PIN, i-create mo yan sa pag-create ng account, sa pag-apply mo. At pupuntahan natin yan later on. Maglalagay ka ng PIN, magsasubmit, processing na, at wala pang 2 minutes, tanggap ko na kaagad sa GCash ko. You can only have 1 cash loan at a time. So, kahit na sinabi niyang may 10,000 pesos kang cash loan, pero kung yung kinuha mo is 1,500, hindi mo makukuha yung natitirang 8,500 hanggat sa hindi mo natatapos yung 3 months mo. Mas maganda na i-follow yung schedule because guys,
getting to know you pa lang kami ni Credivo. Hindi ko alam kung makaka-loan ka kaagad pag binayaran mo to like we normally would do with other apps. But the good news is, so meron pa akong 18,500. Pwede ko naman yung gamitin pang scan QR, which I'm going to try later on. Diba? Excited. Kay Credivo, depende po sa assessment ng system kung magkano yung bibigay sa'yo. I read na you can get as high as 30,000 pesos na credit limit dito sa kay Credivo, but yung binigay sa akin is 20,000 pesos. So, hindi siya tulad ng iba na pag binayaran mo kaagad nag-i-increase. So, medyo patient ka muna. 0% interest din siya in 1 month or meron din siyang 3.75 monthly interest across all tenors. Twice ako na-reject. Pero amazed naman ako kasi nung na-approve ako, 20,000 kaagad. Meron na naman tayong legit na mauutangan mga guys. So, paano nga ba mag-apply dito kay Credivo? Pag-download ko sa kanya, humingi po siya ng iba't ibang permissions like access to my contacts, my location. And then, inalaw ko naman guys kasi sabi nga ang legit. So, hihingi po siya ng first name, ng middle name, last name, email, provide nyo rin, date of birth, education level, civil status, number of kids, number of children. Optional lang po yung referral. Kasi kahit may referral code ka naman, hindi naman yung guarantee na ma-approve ka eh. Then, hingi po siya ng isang emergency contact lang. Job information, current address. Buti na lang na-recognize yung address ko. Kasi, okay, here, the first time I tried, hindi niya ma-recognize yung address ko. Parang hindi ako nag-i-exist sa map, mga guys. And yun siguro yung reason kung bakit na-reject ako the first time. For everyone's reference, sinabi kong self-employed ako. Pwede ka rin maglagay government employee, private sector. So, pwede siyang pang OFW mga guys and unemployed. The supporting document siguro will depend on the job or employment time na ibibigay mo. So, again, sa akin sinabi kong self-employed. Inil out ko lang yan. Pinili ko yung income and then I just click submit. Pipicturean mo yung ID. You need to take a photo of the front and back of the ID tapos magsiselfie ka. And then mag-a-agree ka dito. Now, doon naman sa mga IDs na tinatanggap niya, your national ID, e-fill or electronic version yata ito ng Philippine ID. So, UMID pwede rin and driver's license. So, yung pinili ko dito is my national ID. I-click mo yung submit. Tapos sabi niya, application is in process. Akala ko marireject naman ako, guys. Apply ako. 7-ish. Sabi niya, 9 to 9 p.m. na yung evaluation. Pero yun, nag-Facebook lang ako saglit. At account approved. Let's activate. Pag in-uninstall nyo, well, hintay kayo ng result nyo, baka i-reject kayo. Kaya, hintay-hintay lang tayo mga best. So, it could take up to 24 hours. So, nung sabi niya, account approved, let's activate it. Sa pag-activate, dala po siya ng OTP. Pero yung OTP niya, papadala niya sa Viber or sa WhatsApp. And, nagpaset po siya ng PIN. Pagkatapos noon, pinag-login niya ako. At saka, guys, nagulat ako. 20,000 pesos kaagad yung credit limit. O, di ba bongga? Nung nagsimula ako kabilis, 3,500 lang. Tapos, inabot pa ng 2 years bago naging 50,000 pesos. Dito, 20,000 pesos agad. Malaking bagay yan ha. At may cash loan ka agad. Yun nga lang, 50% ng credit limit na inassign sa'yo. Which is okay na rin. Doon naman tayo guys, mga tips. Okay. So, it's not really tips per se, but i-share ko lang yung nangyari sa akin. Kasi yun, nung first time ko nag-apply dito sa Credivo, kakalipat lang namin dito. So, syempre excited tayo kasi legit siya. Pero guys, na-reject ako because yun nga, parang hindi ako nag-i-exist sa map niya. So, ngayon, nag-exist na ako kaya isa pa yun siguro. One of the reasons kung bakit na-approve ako. And second, I made sure. Kasi di ba sinabi ko self-employed ako, but my business is registered with BIR and lumalabas po to sa aking credit report. Kapag nagre-request ako ng credit report sa lista. So, lumalabas na yung I'm self-employed, ito po yung name ng business ko. To make the long story short, just make sure na lahat ng information mo na i-share with Credivo are those na makikita ni system. Especially na usually mga OLA ngayon, mga AI na yung ginagamit pag nag-evaluate sila, diba? That's why you need to be aware kung ano yung mga lumalabas sa credit report nyo mga guys. Kasi mas maganda na kung anong andun, yun din yung ilalagay yung info, isasubmit nyo sa mga applications nyo. Para mas mabilis yung pag-a-approve. So, wag kayong ma-disappoint guys kung na-reject kayo the first time because it took me 3 tries. Months. Like, imagine, October na ngayon. Tingnan nyo kung kailan lumabas yung first vlog ko. Yung pinaka-importanting tips para ma-approve kayo is, well, of course, credit history. Dapat wala kayong mga tinakbuhang mga OLA dyan. Mga OLA na nagpapasaway kayo sa payments. It also helps kung yung pag-picture nyo ay tama. Walang glare, hindi blurred. And dapat good lighting para walang reflection. Kasi dapat nababasa ni system kung ano yung nasa ID natin. And yung address, dapat po accurate. Kasi diba, tinignan nila yung location natin. So, comment na lang below kung meron pong mga unemployed dyan na na-approve. Ano yung hininging mga requirements. That's it for today's video. Guys, tumataas yung heart rate ko kapag yung legit yung pinag-uusapan ko, kaya kailangan ko na magpahinga. And I will see you on my next vlog.